Bagamat nagpahayag na ipagpapaliban ni Vice President Sara Duterte ang darating na pagdinig sa confidential funds ng kanyang opisina, umaasa ang Kongreso na dadaluhan niya pa rin ito gaya ng kanyang biglaang pagtungo sa pagdinig na kinabibilangan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na po imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job. Bahagi nito, nag-alok din ng pabuya ang ilang mga kongresista ng komite sa pagdinig ukol sa confidential funds ng OBP nang makakapagturo sa detalye ni Mary Grace Piatos. Para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Ayon pa kay Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, kinakailangan dumalo ang nasabing personalidad upang masiyasat ang iba pang may kinalaman sa pinaglaanan ng pondo ng OBP. Kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit. At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. Sa kabila nito, sinagot din ng mga kongresista ang pahayag ni VP Sara ukol sa 200 empleyadong maaaring mawala ng trabaho sa OBP bunsod ng budget cut. Anila nakasalalay umano kay VP Sara ang kapakanan ng mga empleyado sa ilalim ng kanyang tanggapan. Paglilinaw din nila kung kanyang maipapaliwanag sa Kongreso ang pinaglaanan ng pondo, posible pa itong madagdagan. Nung nakita namin na hindi may paliwanag, wala naman pong gusto magpaliwanag, wala naman pong kaukulan na sabi nga nila, ika nga, resibo, wala pong resibo na makita. Ano naman ang gagamitin mong rason para ituloy yung budget na yun kung underutilized siya o hindi man lang nagamit ng maayos? Yung 700 plus million na ibinigay ng Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga, enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga, paano mo pagkakatiwalaan kung hindi niya mai-account yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Bagamat nakapagbitaw na ng desisyon si VP Sara, nananatili pa ring bukas ang Kongreso sa pagpapatuloy ng pagdinig ukol sa alegasyon ng pondo sa OBP. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.